Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kaibigan, welcome po muli sa ating programa at ito po ang inyong lingkod, Noraine Lampitan, ang Maguindanao translator po ng Translation and Interpretation Division. At kasama ko si Rax Barca, Nayakan Translator. Ayan mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo muli sa ikalawang live streaming episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care. So yeah, Sir Rax, it's August 30 ngayong araw at halos last day na ng working days ng August 2024. At August ay buwan ng huling araw ng buwan ng wika. Para sa taong ito, ayan mga kaibigan, at syempre humahabol po dyan ang Kapatid Language Connect dahil yan po ang pinakamandato ng ating opisina, ang patungkol po sa wika. Okay, ma'am? Ayan, so syempre, Sir Rax, bago ang lahat, binabati natin ang ating butihing Division Chief, si Ma'am Bay Fairuz Candao, mula po sa kanyang initiative, ang programang Kapatid Language Connect. Siyempre, batiin mo ang ating director. Okay, binabati po namin ang aming director, Abdul Ghani Manalocon, at gusto ko rin po magpapasalamat kay Direk ng sa kanyang appreciation sa itong programa natin ito, ma'am. Yes. Okay. At ang ibang mga chief din ng iba't ibang division na meron tayo sa Talis, ma'am. Yes. Ayan, kasi recently nagkaroon tayo ng general staff meeting at doon talagang in-express ng ating butihing director na si Sir Engineer Abdul Ghani Manalocon na na-appreciate niya yung mga ganitong programa natin. At nakakataba ng puso po. Maraming salamat po, Director. At syempre, sa ibang division chiefs po ng LTAIS, katulad ni na Chief Muludin, pinabati po natin sila. At sina Chief Jamalea Benito, binabati din natin sila. At sa lahat po ng mga puwersang bumubuo po sa LTAIS. At syempre, binabati din natin at pinapasalamatan natin ang suportang ibinibigay ng mga kasama natin sa Translation and Interpretation Division. Alright, so ayan mga kaibigan, sa mga kakabukas lang po ng kanilang mga Facebook Live, pwede po nilang i-share. At meron na tayo ngayon nakatutok, nakasubaybay sa atin. At gusto natin munang batiin ang mga winners natin ng last episode. Sige. Ayan, yes, syempre kasi may mga winners tayo, By the way, maraming salamat po sa nakatutok sa ating programa at talaga namang nag-effort sila na magpadala ng kanilang mga sample sentences. At sino nga ba yung ating mga winners, Sir Rax? Okay, so meron tayo si Sir Laj Hasim. Ito ay nakabigay sa atin ng sentence, ng tatlong sentences iniyakan. Tatlo ang binigay. Yes, tatlo pa. At siya ay ang unang winner natin. At sumagot na rin at natanggap na. Of course, ang kanyang GCash na pinadala natin sa kanila. At ang t-shirt nila ipapadala na rin. Yes, na t-shirt ng Kapatid Language Connect. Yeah. At yung ibang winners natin. At ang ibang winners natin, ma'am, sige. Yan, ang pangalawang winner po natin ay si, Facebook name niya ito, si The King Curtis. Ayan, parang Ann Curtis lang. Parang kapatid Oo. Ayan, so congratulations kay The King Curtis. Dahil nanalo siya ng 150 pesos worth of GCash. At syempre, matatanggap niyo po ang inyong t-shirt. And for our third winner, si Sir Norman Mariga Brahim. Yeah, yan. Hey, congratulations kay Sir Norman Mariga. At ito na, meron siyang pa-hashtag din, Hashtag Iranon Tausog. Ibig sabihin, half siya na, Iranon at Tausog. Wow, at siya ay galing sa Cotabato City. Ayan, para po sa mga taga Cotabato City, dahil malapit lang naman po ang office namin, nandito lamang po kami sa RH7. Sa may HZ building, pwede po nilang puntahan dito at i-claim dito mismo sa ating opisina ang kanilang napanalunang t-shirt. Okay, at sa yung nasa Manila naman po,
sir, ipapadala namin. Ayun, Inshallah. akala ko magmamanila si Sir Ras. Ayan, ipapadala po pwede ng po ihatid PID. dyan. Oo, ihahatid Okay. po natin through LBC or ano. Ayan. So, again, congratulations po sa ating mga winners, ano? At hopefully ay natuwa po kayo at patuloy po kayong maging bahagi ng ating word of the day. So, dahil na-i-announce na lang din natin yung word of the day, syempre, pasalamatan din natin yung umabot na tayo ng 15,000 views po. May point pa. Yes, 0.3. Oh, Okay. ayan. So, thank you so much po. Bago ko pong makalimutan sa mga viewers po namin at nagla-like naman din kayo, please hit the following button na rin po sa aming page ng BTA Translation and Interpretation Division. At nang sa ganon, Ayun. ayan, ito pala. 15.4 na. 15, ngayon lang. Oh, Just di ba? now. Okay, Oo. so wala pang ilang Ayan. minuto. Nakaka-inspire po ang Okay. suportang ibinibigay po ninyo sa amin dahil again po, ito po ay pangalawang live streaming po namin. Although pangatlo na episode, dahil Pangatlong una episode. meron na tayo sa pilot episode, pero pangalawang live streaming pa lang to. At ganito na po kadami ang naaabot ng ating Kapatid Language Connect. Anong nararamdaman mo, Sir Rax, na ganyan kadami yung viewers natin? Actually, medyo nakaka-inspire po kasi ang totoo niyan, ako sa isang page ko nagkaroon ako ng 12,000 pero taon yon hinintay ang mga Okay. views na yon. Pero itong meron tayo ngayon, wala pang isang linggo. Wow. So, Yes. salamat po ng marami sa inyo. Ang galing. Ayan, at ang gamit lang natin ay live streaming lang tayo sa Facebook. Hindi tayo naka-radio station or Correct. naka-TV, ano? Nasa ano lang tayo, Facebook. Pero ganito na kadami. Alhamdulillah. Sana po ay mas marami pa pong maabot ang Kapatid Language Connect. Dahil ito po ay serbisyo publiko. Ayan. So, ibig sabihin nito, ma'am, sila ay marami ang nagmamahal sa sarili nilang wika din. Yes. Dahil itong programa natin ay maghahatid sa kanila ng paggamit ng ating sarili. Tama naman. Alright. Oo. At syempre, isa din po sa nais nating ibahagi dito, kumbaga tayo mismo ay magiging proud tayo sa ating wika. Diba? At gamitin po natin ito para hindi po mawala. At kahit saan po tayo ay, or kung ang kausap natin ay kapwa din natin or na halimbawa ako isang Maguindanao, isang Iranon, ay ginagamit ko talaga yan, sir. Yes, Diba? ma'am. Maalala niyo si Sir Rax ay nag-shift siya from one local language to other language. Di ba, Sir Rax? Yes, actually ito na rin po ulit ang layunin ng ating word of the day. So meron tayong mga iba't ibang words na sinasalin sa iba't ibang wika na meron din tayo. So yung mga ulit naman, para sa word of the day natin, magbabrowse dyan. Ituloy mo na rin. Si Sir Rax, ang dami mga followers nito okay. Palabas maya-maya ng konti, bibigyan na natin ang word of the day. Oo, pero syempre, katulad po nung nakalipas na episode ay ibibigay po natin yung word of the day. Yes, At Sir of Rax, course. paano mananalo ang ating mga kapatid? So ganun pa rin po, gaya ng nakaraan nating setup. Ang unang makapagbigay ng isang buong sentence na gamitin Ay, itong simple word lang, ano? na ibibigay natin in 3 to 5 words lang na complete mabubuo ang sentence. Ang binibigay nila. So, ang unang makaka-send ng kanilang sagot, yon po ang unang manalo at ang pangalawa hanggang pangatlo. So, bale, tatlo po kayo. So yung unang Yes, makakapag-send yun ang unang mananalo. ang unang, siyempre, sino ba ang una kundi ang una talaga. Ayan, so sa tatlong magkakasunod po na magpapadala ng kanilang mga sentences, o syempre isang entry lang per di ba? So ipadala nyo na po mamaya, no? Pagka naibigay na po sa atin yung word of the day, i-send nyo na po yan sa ating comment section. At paki-hashtag na lang po after na pagbigay nyo po ng sample sentence, ay ilagay nyo na din po yung hashtag kung anong lugar po kayo nanggaling or taga saan po kayo, and then hashtag kung anong ethnic group po kayo. Diba?
Ayan, so dahil dyan, Sir Rax, ay para may chance na silang makapag-ready, ay tawagin na natin si Morsal, ang ating kasama dito sa TID, upang kunin kung ano ba ang magiging word of the day natin ngayong August 30. Okay, Morsal, pasok. Okay, Ayan, so ngayon at bunutin natin, tingnan natin ang ano ang magiging word of the day natin today. magiging, shake muna natin. Para, okay. Ayan. So bago po ipakita ni Sir kung ano po yung mabubulot na word of the day, mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakapag-visit ng aming Facebook page, hindi pa po huli ang lahat, pwede nyo pong i-check dyan mismo, dahil dyan po mismo manggagaling ang word of the day na aming pasasagutan sa araw na ito. And again, mananalo po kayo ng 150 pesos worth of GCash at may pa-t-shirt po. Okay. So ano, buksan na natin, ma'am? Okay. So ano ang word of the day natin, Sir Rax? Wait nga, sandali. Ang nakaraan na ginawa nila... Okay lang, hindi ako nagmamadali. Okay. Ang nakaraan na word of the day natin na ginawa nila ng sentence ay paper. Okay. At ngayon naman, ang word of the day natin ngayon ay... Ano? Magsimula sa letter S. Ito ay... Pakita ko sa camera. Subject. Subject! Okay. Ayan. So, kadalasan itong nababanggit para sa mga mag-aaral, no? Yung mga students po. Di ba? So, subject. Ayun. So, ayan po yung word. Again, it's subject. Gamitin nyo po yan. I-translate nyo po sa inyong local language. At gamitin nyo po sa napakasimpleng sentence lang po. At ipadala na yan sa comment section nitong ating live streaming. Ngayon po, so yung nakapindot-pindot na ngayon, pag-isend na agad para word of the day, subject. Okay, parang may napansin ako, si Morse nakapindot na rin. Ayan. So, pakipadala na lang po ang inyong kasagutan. And again, please don't forget to hashtag your place, kung taga saan po kayo, and your ethnic group. At dapat, proud po tayo dyan. Ayan. So, syempre, sa mga nanonood ngayon, pwede niyo pong i-share para mas marami pa po ang makaalam na may ganito pala dito sa Legislative, Technical Affairs, and Information Service. Yun. Alright, so next to that ay magkakaroon tayo ng guest, no? Wow! Nakalipas na episode, syempre, nauna doon na sinabak natin ang ating Thousand Translator at binabati natin siya. Magandang panonood sa ating kapatid na si Rafi, no? Salam sa iyo dyan. Kung saan ka man nakatayo, nakaupo ngayon. Ayan. So, today ay meron tayong magiging panauhin ang ating Filipino translator, and wini-welcome po natin siya. Palakpakan po natin. At welcome po ating Filipino translator at ma'am, pasok na po. Welcome. At maupo na muna tayo. Alright, so ayan, wini-welcome po natin ang ating guest translator. Ito po ay kasama din natin sa office. At para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, isa po siya sa pinaka-pioneering na employed po dito sa Translation and Interpretation Division. Ayan. So, welcome si Ma'am Nailia Amerod, ang nag-iisang tagasalin sa wikang Pilipino. Okay, as si Ma'am Nailia, gaya ng sinabi ni Ma'am, ay ang Filipino translator, so ang Filipino language po ay ang isa sa tatlong official language ng bar natin. Pero ano nga ba yung tatlo na sinasabi? Okay, Official language ng bar? ang tatlo, maaari siguro si Ma'am na rin ang makapagkwento niyan dahil sa kanila to. Okay, and so siguro Ma'am, siyempre, sabihin muna natin sa kanila, no, para aware din po sila. Okay. So, ayun mga kaibigan, ang official languages po ng BARNM ay ang una, siyempre, ang English. Pangalawa po niyan ay ang Filipino, kung saan kasama natin ang nag-iisang kapita-pitagang tagasalin sa wikang Filipino ng TID. At siyempre, pangatlo po niyan sa ating official languages ay ang Arabic. Ayan. So, ngayon, kasama na natin si Ma'am Nailia. Siyempre, gusto natin ipakilala muna niya ang kanyang sarili, kung saan siya nanggaling at ano yung mga naging background niya bago siya naging tagasalin sa wikang Filipino. The line is yours.
Ay, Pilipino pala dapat. Okay, dapat Filipino, Filipino natin siya kinakausap Oo. eh. Yung Filipino, hindi yung Tagalog. Filipino Filipino. talaga. O, sikapin po namin. Sige, Ma'am Lailia. Ma'am Nay, nasa inyo po ang linya ngayon. Magandang hapon sir, magandang hapon Ma'am Nor. Magandang hapon sa ating mga viewers. Ako po si Nelia Amirol, taga-saling sa Wikang Filipino sa ilalim ng Translation and Interpretation Division. So, bago po ako napasok dito is, dati po akong naging guro. So nagturo po ako sa subject na Filipino po. Kaya nung Okay, so nagkaroon- dati siyang teacher ng Yes. Filipino. Kaya po nung nagkaroon ng opportunity dito po sa farm, so nag-apply po tayo dahil medyo relative po siya sa ating natapos po. Oo, yun yung background mo Yes eh. po. Ang galing. Sakto. At syempre dahil nagturo siya, ipapabati natin siya sa school na nagturo Nang siya. pinagturo. Batiin mo, syempre. Ah, School na pinanggalingan ni Lia. Okay. maganda hi po sa mga taga Picong po, Picong National High School. Yun, so Wow. high school talaga. Oo. Ayan, so siguro I believe hindi pala tayo English, ano, dapat Opo, Filipino. opo. Naniniwala Dapat po Filipino. kami na may mga magagandang pamamaraan si Ma'am Nelia nung siya ay nagtiteach pa, no, ng Filipino kung ano nga ba yung mga mabisang paraan na na-encourage na yung mga bata na makinig, ano, ma-motivate sila na pag-aralan yung Filipino subject. Ayan, subject yung kanina. Sakto, teacher. Subject. Diba? Sandali nga, sorry ma'am. Ano po ang subject sa Tagalog? Sa Pilipino, sorry, Tagalog, Pilipino. Subject is Pwedeng paksa. paksa. Oo. O, tama, di ba? Iyon. Ito naman si Sir Rax, nakakabigla. Oo, may paganon pa ng mga tanong. Oo. Parang nagulat Ako tuloy. sumagot. Oo. Okay. Ako tuloy ang nahatsi dun sa tanong mo. Hindi Pero ko pwede naman- naman siyang Oo. gamitin na yung subject, yung spelling lang yung Ayun! Ay, yun. Wala ka. Oo. Dahil, yun ang ano, pwede pala, palitan lang yung spelling. Oo, ayan. So, Ma'am Nelia, ang Filipino, nung kayo po ay nagtuturo pa bilang isang guro noon sa Picong National High School, ano lang, no, parang short lang, background lang kung papaano mo iniingganyo yung mga mag-aaral na aralin ng maayos, ng maigi ang wikang Filipino or ang subject ng Filipino. Siguro yung mga naging estudyante ko, karamihan din sa kanila, gusto nila ginagamit talaga yung wikang Pilipino. Kasi ang gusto nila, mas na sasabi nila yung mga idea nila pag ang gamit nila yung wika natin, wikang Pilipino. So, mas magaling Oh, ipaliwanag yung mga bagay-bagay sa wikang Filipino, no? Filipino. Ayan, so Filipino ay yung wika at ang Pilipino ay yung mga tao. Magkaiba yan is FNE. Diba? Ay, correct. Oo. Tama po, tama. Oh, correct, tama. Okay na yun. Okay na yun. Tanggap naman yan. Buwan ng wika ngayon. Alam ko, naiintindihan ko sa Rax, nahihirapan kang mag-Filipino dahil sanay kang mag-English. Ay, Hindi ko na- Ayan, so, Ma'am Nelia, gusto nating ibahagi sa ating mga viewers kung ano yung naging motivation niya, syempre. Diba? Kung mula sa pagiging guro, ngayon ay isang tagasaling sa wikang Pilipino. Ano yung mga naging motivation mo? Bakit nilisan mo ang pagtuturo at lumipat ka sa pagiging tagasaling? May panilisan. Parang Ganun eh, Pilipino tayo eh. Di ba? So siguro dahil mas gusto ko pang mag-grow pa yung kaalaman ko sa wikang Pilipino. So siguro kung sa pagpunta ko dito sa Translation Interpretation Division, mas mahahasa pa yung kaalaman ko sa wikang Pilipino. Lalo na sa larang ng pagsasalita. Oo. Sa pagsasalin. Larangan ng pagsasalita. Larangan ng pagsasalin. O, diba? Ito mga kaibigan, kapag hindi ho natin masyadong ginagamit ang wikang Filipino, hindi lang ho sa English ang nakaka-nosebleed. Di ba? Nakaka-nosebleed din ang talagang malalim na salitang o wikang Filipino, di ba? Paano naman natin kaya i-Tagalog, i-Pilipino ang nosebleed? Ayan, assignment yan ni Sir Rax. Kaya pangalawang puntos na niya yan na nagtatanong po siya. Kaya Okay. mga kaibigan, ibigay po natin yan na takdang aralin ni Aralin? Sir Rax. Assignment. Oo. Ayan. So, ngayon na Ma'am Nelia,
isa ka ng tagasalin at naging isang tagasalin sa wikang Pilipino. Ano na yung mga anong taon ka nga ba pumasok sa translation? 2020. 2020. Oo, so 2020 pa siya pumasok. Now, simula noon, ano na ba yung mga naisalin mo sa wikang Pilipino? Para lang alam na ating mga So marami-rami na po tayong naisalin sa wikang Pilipino. Yung mga non-priority codes, medyo marami na po sa hindi natin maisa-isa pa yun. So, yung mga priority codes naman, marami na rin tayong naisalin tulad ng Bangsamoro Electoral Code, Admin Code, Bangsamoro Governance Code, pati yung Civil Service Code, saka yung Educational Code. Yan po yung mga kasalukuyan din po ngayon na nagkaroon na validation po doon sa Bangsamoro Electoral Code. Ayan. So, may validation na nagaganap sa ngayon. At dahil nabanggit mo na lang din na may validation na nagaganap ngayon, baka pwede mo ibahagi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers kung saan ginaganap at sino ang katuwang ng Translation and Interpretation Division sa nabanggit mong validation ng Bangsamoro Electoral Code. At paano ba itong validation ng ano yung proseso? Paano ang proseso? So, naging katuwang po natin sa pagsasalin ng Commission sa Wikang Pilipino. So, nagkaroon po tayo ng signing of MOU para sa pagsasalin sa Wikang Pilipino. So, bago po nila bigyan ng certificate of validity na po yung Bangsamoro Electoral Code is nagkakaroon po muna ng group discussion patungkol po sa Bangsamoro Electoral Code. So, nagsasuggest din po sila kung ano yung mga pwede pang i-retain pa ng mga technical na word kung ito pa ba ay isasalin pa. Mga legal terminologies na pwede natin isalin ba natin or retain ng gano'n. Okay, maganda. Kasi so tayo ay nagpapasalamat, napaparating din ng pasasalamat at pagbati sa Commission sa Wikang Filipino dahil sila ang ating katuwang. Diba? Sa validation, sa pagsasalin, dahil sila naman yung opisina, tanggapan, national office na may ganoong mandato pagdating sa translation and translation lang talaga. Yung ibang mandato natin for interpretation ay wala pa naman sa Pilipinas. Dahil mga kaibigan, mga kapatid, kauna-unahan po ang translation and interpretation na mayroong function, may mandato po for interpretation. Ayan. Translation and interpretation dito sa buong Ayan, so siguro ipa-share din natin, ibahagi mo din, Ma'am Nelia, sa ating mga kapatid kung ano na ang estado, dahil paparating na ang gaganaping kauna-unahang halalan, na magaganap sa BARMM, ano nga ba yung estado ng validation? Kasi kakailanganin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung Bangsamoro Electoral Code. Sinisika po naman ng Commission sa Wikang Pilipino na mapadali po yung pag-validate ng Bangsamoro Electoral Code. Medyo natagalan lang po dahil naging busy po ang kanilang opisina. Pero nangako naman po sila na gagawin po nila kaya nila para mapadali po yung pag-validate. Wow, ang galing, ang galing. Okay, Ma'am, nabanggit mo na rin yung mga baas na na-translate, Tapos, meron na rin na for validation para i-validate na. At paano mo ma-manage na ma-translate itong mga ito? At as Filipino translator, sa daming mga baas na ginagawa mo na sinasalin mo. Sa katunayan, medyo mahirap po talaga i-translate yung buong baan na mismo. Lalo na medyo may mahaba po talaga. So, sinisika po natin yun na unti-unti naisasalin po natin sa wikang Pilipino. So, ang galing, ayun mga kaibigan, yan po ang ginagawa, pinagkakaabalahan ng Translation and Interpretation Division. At yun nga, naibahagi naman ng ating kung sino yung mga naging kasama sa translation. Translation ng mga Bangsamoro. Pagsasalin ng mga pagsasalin, nakabawi si Sir Rax sa akin. Oo, pagsasalin. Ayan. So,
ano na nga ba ang update? Dahil yun nga, no, again, balikan ko yung Bangsamoro Electoral Code at alam po natin, naiintindihan po natin na ang ating mga kapatid ay excited na magkaroon ng kopya nito, no? Ano ang magiging next na stage, no? Kailan ba yung validation? Meron na ba? Or any update tungkol doon? Siguro kailangan muna ito pag-usapan ng ating Chief Mambay Perus. Siguro pag-usapan muna ito. Yes. I-release. Translated na ba? Ayan. So, in short, ay nasa proseso pa. Nasa proseso pa ang pag-validate. At hindi nga naman talaga madali. Diba? Hindi ganun kadali na mula sa translation hanggang sa validation. No, nakakatuwa po na ang Commission sa Wikang Filipino ay talaga namang binibigyan ng galang, kinikilala ang LTAIS, Translation and Interpretation Division, pagdating po sa gawain ito, sa proyekto ba, yung tulong, yung sila bilang katuwang natin sa validation. At yung mga iba pang mga banggitin mo na din sa ating mga kapatid yung mga trainings na pinahagi sa atin ng Commission sa Wikang Filipino. Actually, una pong naging training namin is yung dalawa po kami lang magkasama noon. Sa Manila po yun. So, programa po yun ng mga taga-salin sa taga-salin sa iba't ibang lugar. So, isa po kami sa Handoan, kami ni Ma'am Nor. So, marami po silang naibigay doon sa atin ng mga technique kung paano ba mag-salin sa mga iba't ibang local language at saka sa mga iba pa. Ayan. So, nabanggit lang din ni Ma'am Nelia yung technique. Baka pwede kang mag-share sa ating mga kapatid kung ano yung mga ilan lang, no? Ilan lang ng mga technique. Kasi mahirap talaga ang pagsasalin. Mahirap po yun, mga kaibigan. Bigyan mo sila ng idea na ano nga ba yung dapat nilang maintindihan. Kahit isa, dalawa lang ng mga technique. Malulupit na technique sa pagsasalin. Actually, mismo ang Commission sa Wikang Pilipino is nahihirapan din po sila sa pagdating sa pagsasalin. So, wala pong mali o wala pong sinasabi na mali sa pagsasalin. So, nasa ano po yun, kung paano ba maintindihan ng mga magbabasa nito. So, siguro, isa rin sa mga nasabi nila is, kung pagdating sa pagsasalin is, tingnan siguro natin kung sino yung mga target audience, kung sino ang magbabasa nito. Ayan. At isang pinaka-iniingatan po, makakaasa po ang ating mga kapatid na pinaka-iingatan po yan ng Translation and Interpretation Division na hindi ho maa-alter, mag-iiba yung kahulugan ng ating isinasalin. Ito man po ay sa wikang Filipino, pati na din po sa ibang wika, no? Yung mga local languages natin, Maguindanao, Yakan, Maranao, Kausug, Arabic, diba? Ayan, so sinisika po natin. So, baka meron ka pang additional yun. katanungan sa ating guest napakagaling din translator. naman ang kwento ng ating napakasipag din na Filipino translator. At yun na nga, so siguro ma'am. So, meron siyang nais na ang panawagan. tanong ko na lang. May tanong ka pa, sige, bago siya manawagan. Kasi alam ko may is, panawagan siya. Kumusta ka? Ano po yung pinakumusta niya? Okay, kumusta ka sa lahat ng bagay-bagay na ikaw, ito, ang totoo ng tanong ay sa pagiging Filipino translator, okay ba anong mga challenges or sa buhay, sa araw-araw na siyempre, dahil tayong mga translator, ako as may experience na sa pag-translate, medyo ma-enjoy ka kasi siyempre yung lingwahe na minsan maghahanap ka ng isang paragraph, pag naintindihan mo na talaga ang punto nun, so parang magaan ng pakiramdam mo, pero ang stress talaga nandiyan pa rin. Kung baka sabi ko nga, parang para tayong mga ibang doctor din na may sakit, kailangan din nila magpapatingin sa doctor. So kung meron tayong mga ginawang translation, minsan kailangan pa rin natin pa-check sa mga At naalala ko turo din sa atin ng KWF ng gano'n,
Okay. So, may napahabang explanation pa na yung tatanong sa'yo. Okay. Diretsuhin mo Baka, lang ang tanong mo na kinakamusta mo sa mayroon ating kang mga wish guest. na sa bilang sa iyo, sasabihin dito sa grupo at sa team na rin natin, anong mga wish mo. Ganun, Wish. Kanina kinamusta mo dito sa siya ating, ngayong wish. Kasi ako nang Yung sa sinagot ating na puso sa panawagan. kanya. Oo. Hindi na niya alam kung anong sasagutin niya, pero bahala ka na alin Baka sa meron ka tatlong lang gusto mong sasabihin sagutin. or else anong tawag nito? Hindi bumati. Oo. O, baka meron siya mahalagang taong batiin. Oo, mga Oo. Sige sir, bago ako pumati, Manawagan ko muna. Oo. Siguro ang masasabi ko lang, which is yung mas mag-grow pa at saka mas magkaroon ng ambag kung paano mas maging effective pa yung communication sa bar. Thank you. Okay. Pang-universe. Ayun, pang-universe daw. Oo. So, ayan, nasagot na niya. Satisfied ka na ba, Rax, doon sa sagot ni Hindi, Nia? kasi pakiramdam O meron ka pa hinihintay oo. yung sagot? Parang meron pa siyang gusto pang sasabihin or Basta alam ko, ano. may mga nanonood dito Oo. na hindi laging nanonood. Oo. Alhamdulillah sa mga nanonood dyan para po kay Nailiyah, maraming salamat po. Ako na ang magsasabi. Maraming salamat sa suporta nyo kay Nailiyah. Hindi, ma'am, baka gustong sabihin ni ma'am, kung saan ka man, manood ka na lang. Basta manood ka lang. Basta ako may nakita akong nanonood. Okay. Mga supporters ito ni Nailiyah. Supporters, Ah. bigyan plural, hindi yan isang tao. Marami yan. Okay, so yun po, salamat ma'am. Pero huwag mo nang alis. Okay, ma'am, dahil Yes. isusunod natin. Maraming pagkatapos. salamat Mhm. kay Ma'am Nailiyah Amirol, ang ating pong tagasalin sa wikang Filipino. At syempre, nandito na po tayo sa part ng ating programa na Quotable Quote. At bago siya mag-exit, ay siya muna ang magpe-present ng Filipino na Quotable Okay, Quote. Quotable quote na Ayan. Pilipino. Yan, Quotable Quote Parang natin. kanina ko pa napapansin sa sarili ko, hindi mapakali. Oo. So, ang Okay na quotable po, quote na po ito Kasi ay quotable quote na galing tayo. po kay isa sa mga magagaling na BTA Parliament member, si Professor Eddie M. Ali. Yan. So, ito po ang kanyang quotable quote sa wikang Filipino. Ang mga mujahideen ng Bangsamoro na ang mga pangalan hindi makikita sa mga pahina ng mga aklat ng kasaysayan ay karapat-dapat na alalahanin dahil sa kanilang katapangan, kanilang dedikasyon at kanilang sukulang sakripisyo. Ang pagsasakripisyo ng kanilang mga buhay sa paghangad ng kalayaan at katarungan para sa kanilang mga tao. Ayan. So, yan po yung quotable quote. Mula po yan kay BTA Parliament member, Professor Eddie M. Ali. Maraming salamat, Ma'am Nailiyah. Muli, siya po ang ating nag-iisang kapita-pitagang tagasalin sa wikang Pilipino dito po sa Translation and Interpretation Division. Ayan. So, maraming salamat sa mga nakasuporta sa atin dito sa studio. Yung mga kasama natin na Alright. mga Salamat translators po sa inyo. din. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nailiyah. Okay, ma'am Nailiyah. Okay, so ayun mga kaibigan, kumustahin naman natin Sir Rax, yung mga pabati dyan, yung mga nanonood dyan, at Ayun kumusta na na din yung po. mga nakaantabay para sa ating Word of the Day. Okay, tingnan nga natin, baka meron nang nag-send ng... Ayan, una pinabati natin ang ating Division Chief, si Ma'am Baifyrus Candao, siya ay nanonood at pansamantalang hindi muna natin siya nakasama for today. Ayan, pero siya ay sumusuporta at talaga namang nanonood, no? Nanonood siya. Nandyan lang siya. Oo. Ayan, so binabati din natin ang Division Chief ng Media Division po Media. ng Legislative Technical and Information, Legislative Technical Affairs and Information Service na si Ma'am Jamalea Benito. Ma'am, maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga taga-media. At yung mga kasama natin dito sa TID. At syempre, pinabati din natin ang dating kasamahan din natin dito sa LTAI, si Sir Najib Haron. Salamat sa iyo. Wow, kay Sir Najib Haron. Maraming salamat. Suporta yan sa atin. Maraming Meron salamat. pa. O, ikaw na bahala Si- bumasa, Sir. Basta ako may nabasa na. Siyempre, nandito sa si Ma'am Pahla Berna. Ay yes, binabati natin yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin dyan sa
reference Sa division reference. ng Oh. LGAIS. Okay. Ayan. So, ayun mga kaibigan, nandito na po tayo sa quotable quote. Mamaya na lang natin i-announce yung winners. Ano? May mga winners na kaya. Hopefully ay meron na. No? Pero, kahit na mag-end po itong episode natin for today, ay pwede naman po bumabon. Yes. No? Basta ang pinakaunang tatlo makakapagpadala po ng kanilang sample sentence at yung translation po ng word na Word. subject. Na Ayan, pasensya na. Kasi Oo. tinitingnan ko yung yung baka meron ng lumitaw agad na magbibigay ng sentence. Ayan, baka pwede natin i-flash muna ulit sa screen yung word, no? Para makita ulit ng ating mga viewers. Ayan, so the word is, our word of the day is subject. Ayan, so again mga kaibigan, pwede nyo na pong isend dyan sa comment. Ayan. So before tayo mag-end mamaya, ay i-announce po natin kung sinong mga nanalo, kung merong nanalo na, kung wala naman, ay kahit na mag-end itong episode natin today, pwede pa humawag sa reruns. Okay. Okay, so yan mga kaibigan, proceed na po tayo. Ang next segment po ng ating program, mga kapatid, ay ang ating quotable quote. Pero bago yan, syempre ay nais din po natin magbigay muna ng brief bio note po ng ating honorable NP na nagbigay po ng kanilang quotable quote. Ano? Okay. Saka na natin na... Yes. Alright. So, ayan. Ang quotable quote na ito, the Mujahideen of Bangsamoro, whose names may not be found in the pages of history books, deserve to be remembered for their courage, their dedication, and their ultimate sacrifice. The sacrifice of their very lives in the pursuit of liberty and justice for their people. Yan. So, ito po ay nanggaling kay Honorable BTA Parliament Member, Professor Eddie M. Ali. Ayan, siya po ay tubong siyasi, Sulu. Oo, galing po siya. Siyempre, dapat i-introduce din natin, makilala din ng ating mga kapatid kung sino itong MP na ito at saan siya nanggaling. Ayan. So, siya po ay galing sa siyasi, tubong siyasi Sulu. At ipinanganak noong March 1953. Ayan. So, isa siyang tausog. Ayan, binabati po natin ang ating mga viewers na tausog. Batiin mo sa tausog. Alam ko magaling ka magtausog kahit yakan ka. Actually, ay tausog na pala. Sorry. Sige. Sige, lilipat ko lang muna ang channel ni Sir Ras. From Okay. yakan. Yung Next. bunal niya, pa mga katatay mong random long ta mga mamisra tausog. Bakit ako. He Sir NP Eddie Ali. Nabasa ko in quote ini. Nag-even translate ko na siya. Sir, hanga to daw, sir. Bunal niya. Emotional, ang kansan biya. Kaya medyo na nawala ko kanina, ma'am. Anong kinasa mo? Kasi habang tinitingnan ko yung code ni sir, parang masyadong tagus. matagos. Oo, ramdam. Opo. Okay. So, siya si Sir Professor Eddie M. Ali po. Ayan. So, para din po, karagdagan na din po na information dun sa kanyang background. Pagdating naman po sa kanyang education, he completed undergraduate to graduate studies in fisheries, marine environment, and rural development planning in the Philippines, Japan, and Thailand through scholarships. So, ibig sabihin talagang magaling siya, no? And then, the longest serving chancellor of Mindanao State University of Tawi-Tawi from 1995 to 2010. Ganun po katagal yung kanyang pag-serve, no? As chancellor ng MSU Tawi-Tawi. And ang kanyang contributions, renowned for his work as an educator, development activist, his advocate, and a public servant, and known for mediating conflicts, promoting peace, and fostering development in Tawi-Tawi. Ayan, so ang dami niya mga achievements. So, other than that, pwede niyo pong i-check dyan po sa aming page
nakalagay po dyan at kasama po dyan yung kanyang posted po namin na word of the day. At ang kanyang philosophy in life is he believes in living a life of service, combining faith or iman and action or ibadat to create a meaningful existence. Yan. So, Sir Rax, yung quotable quote niya, nasabi mong tagos na tagos, ramdam na ramdam mo, unahin mo muna sa language mo. Okay, Paano sa iyo? inin na binatad ko si Yakan, bang niya kamayan ko itulo, hangkan ko may sabi para saan kung sa kay tabasa ko ye quote si Sir MP Eddie Ali inin. Kung baka sa ang kasabihan kung sino ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating. So si Sir Eddie talagang nilingon pa niya ang mga dapat lingunin at dapat tandaan. Manjari binatad ko to si quotable quote si Sir MP Ali bang siyakan Yeme mujahidin Bangsamoro. Mujahidin Bangsamoro, basta Bangsamoro. God ne luta kaswa kain kenanden si lambahan kitab isahan to si kitab niyan Bangsamoro in. Yeme ligsa din ye pagtuyo paluk dagin hawabaran din maksud pangapas de kapatut kaadilan para sa ari. Kasi nakaka-relate ako sa mga pangyayari mamang totoo. Hindi ko lang po ma-express kung paano ko sabihin ito. Basta hangal lang po ako dito sa quote na to. At emotional talaga po dito. Parang inulit ko dito. Ramdam na ramdam. Okay. So, iyon po ang iyakan. Ayan, binagtad ko iyakan din. Kung ano tayo dito, makadaro sa payman balik si Page Camilo. Bisara si Sir MP Eddie Alvin. At yung tausok, okay na? Damikian, Siyempre kasi tausok si Sir, in last episode in iwan na to tausok, basta kung tayo tausok sin quote ini, in mga mujahidin lang niya sin Bangsamoro, amuin nganway nato mga nganway nato kikita mga kasulatan mapatot sila tumtumun kaisog pagbakti simbaran karna hula iban sa laggo pagtabarro sin kabuhi nila pag-apasan sin kamahardikaan iban kaadilan sin raay. Ang natuin quote sin tausog sin yun yung translation po mga kapatid sa tausog at dahil si Sir Rax kaya niyang iyakan kasi yun yung pinaka-wika po niya at tausog na din at Arabic. So sa Arabic Mujahidu Bangsamoro hadi kalam min ahad al-kibar shakhsiyya في بنسامورو قال يقول هنا مجاهدو بنسامورو الذين قد لا توجد أسماءهم في صفحات كتب التاريخ يستحقون أن نتذكرهم لشجاعتهم وتفانيهم وتضحياتهم القصوى التضحية بحياتهم في السعي وراء الحرية والعدالة لشعبهم يعني شعب Bangsamoro. Mashallah. So tatlong language po yung nasa kay Sir Rax sa translation. At ito naman po mga kaibigan, mga kapatid, ang translation nun sa wikang Maguindanon. So mga bagila sa kuna, ang mga pagalit po, ang mga Maguindanon, nanyabas pinatranslate, ato pag kinatagrimagan niya, alakanin ako tapulkot, kani MP Eddie Ali, siya kanubasa na Maguindanon. So Bangsamoro mujahidin, aso mga ngalan nilan, at dili matun, kanong mga likatan, uliglo, matugtulan, napatot, ikalandaman, so kawalaw nilan, so kinapagungayan nilan, no ulya, no kinagsabil nilan, so kinagsabil, kuumul nilan, kamasampay, ikambaya-baya, no kawagib no mga tao. So, namba sa translation din siya kanong basa ang Maguindanon,
salta na batiyang kumanuman, i-translationin siya kanubasa ang Maranao. Kawang ko. Sa basa mo na. Okay. Sayap man ko ba sa Maranao, nagye kini translate nun o mga pagaritano ang mga Maranao translators. So mga mujahidin, ubang samoro adik katuon sa mga ngaraniran ko mga pandangan ng kitab at tutulan na patot at katatadaman sa mga kawarawiran, gusto mga kapag iklas iran, ago, so kaya bugitiran, kinibugitaniran ko mga niyawa iran, pantag ko kapmaradika ago kapag ginuntulan para ko pagtao. So ito ay translation niya, saya ko ba sa Maranao. Alhamdulillah, we are doing our best. Kami po ni Sir Rax ay talagang sinisika po namin na ma-present po yan, although hindi okay lang si Sir Rax kasi talagang nape-present niya na maayos. But ako, I am really trying my best na ma-present ko po yung sa language ng Maranao. Although it's related naman dahil ako ay isang Iranon, Maguindanao, and Maranao. So alhamdulillah, hopefully ay may impact din. Ramdam nyo din po mga kapatid. Ito pong quotable quote na hatid po ni MP Eddie Ali. Ayan. So, Sir Rax, maalala mo nung last time ay meron din tayong naunang quotable quote. Yes, opo. No? Ang balikan lang po namin dahil hindi po kami nakapagbigay para lang just to ang syempre ang ating speaker, no, BTA speaker, si Attorney Ali Pangalian M. Balindong, at nais lang po namin ibahagi ang kanyang brief lang, no, na bio note. At ito po ay tungkol po sa kanyang quotable quote dahil siya ang pinakauna. Syempre tayo po ay nagbibigay galang sa kanya at nagpaparating ng pagbati sa opisina po ng Office of the Parliament Speaker. At syempre ganun din, mabanggit lang din natin, nagpaparating po tayo ng salam, pagbati po sa office din ng Secretary General. No? And also sa ating Director, Office of the Service Director po ng LTAI, si Engineer Abdulgani Manaloco. And yan, banggitin din natin si SecGen, dahil talagang nakasuporta po yan sa atin, si Professor Rabi Angka. Ayan. So para po sa nakalipas po, pinakauna po na quotable quote po natin, ito po ay mula po kay Attorney Pangalian Balindong, ang ating Parliament Speaker. Ito po ang kanyang quotable quote. I am taking this opportunity to invite you to make it a point to know more of our region. As in doing so, you will realize that what is good for the Bangsamoro is good for the whole Philippines. Ayan po. At siya po ay ang ating butihing Parliament Speaker ay pinanganak noong January 1, 1940. Pilitan sa mga senior, mga senior sa mga leaders saya sa Bangsamoro. Kilalanin po natin, alalahanin po natin yung kanilang contribution para po magkaroon ng gobyernong tinatamasa po ng lahat ng Bangsamoro ngayon. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, siya po ay tubong Davao, Walas, mula po sa Lanao del Sur, At talagang, actually, namin yan yung mga achievements, So, ayun, siguro, na lang, for further information na lang, ay nandyan na lang din po sa ating post. Pwede po nilang bisitahin, pwede po nilang basahin, para mas makilala niyo pa po kung sino po ba itong ating mga butihing MPs or BTA Parliament member na talaga namang pinaglaban nila, naninindigan para sa kapakanan ng Bangsamoro. Diba, Sir Rax? At si Sir Speaker, malakas pa rin. Oo, nag-attend pa ng session, syempre. Oo. Ayan. So, ayun po yung ating quotable quotes. And again, kung gusto niyo pong i-review mga kaibigan, ay pwede niyo pong balikan dyan sa ating post. At tingnan lang natin yung ating mga viewers. Balikan muna natin ang ating mga viewers sa comment section. Yan, binabati natin ang ating kapatid na, isa sa ating mga translators. Meron lang si Ma'am Fatma ay nanonood, si Johanna ng media ay nanonood. Salam. And ito, kaibigan ko talaga to, si Sir June Tayuan Uka. Isa ito sa mga translators ng DepEd noon at hanggang ngayon ay translator pa din. And also, salam. Ayan. Waalaikumsalam kay Abu Fahad Umaga Sulaiman. Yes sir, assalamualaikum. Ay, alaikum salam pala. Ayun, siya nagpabati.
Si Ma'am Faye Bakarat, meron pang Yes. Nurse Bakarat, at si Sir Morsal, nandiyan pa rin. Katutok sa atin. Ayan. So again, para sa ating word of the day, hindi pa huli ang lahat at kahit mag-end na po ang ating episode for today, ay pwede pa pong ipadala yung kanilang Sentence. Sentence. Na word ng subject ko. Oo. At Sir Rax, bago tayo mag-end ay nagkaroon tayo ng activity kahapon. Banggitin lang natin. Yes, opo. Banggitin lang Galing, natin, galing. binabati natin ang The Asia Foundation, ang MOSEP sa pamumuno po ni Ate Mariam Ali, at yung pong mga naging participants sa activity na ito, Activate Bangsamoro 3, boto ko, kinabukasan ko. Ayan. So, ito po mga kaibigan ay tayo ay naging katuwang nila. Tayo po ang naging tagasalin ng brochure na ito, no? Ito po ay material, print to be printed, ano? At ibibigay po nila ito. At ito po ay naisalin sa iba't ibang wika. Anong wika nga ba, Sir Rax? Naisalin sa 4 na lingwahe, ang Maguindanao, Yakan, Tausug at Maranao. Ayan. So, hopefully, pag ito po ay nasa first stage pa naman ng critiquing, no? Yes, ma'am. Pero ano yung pwede mo ikwento ng We are about to, critiquing? actually, okay siya. Napakagandang programa na ginawa natin. So, finishing na lang siya at matapos na natin to. Tapos na siya at matapos na natin ng mga ilang araw na lang. Inshallah. Yes, pero mga kaibigan ito po ay may mga stages po, no? May mga stages po talaga na pinagdadaanan. Ang critiquing, hindi sa critiquing pa lang, no? At yun nga, no, nakakatuwa po na yung mga naging participants ay ibinahagi talaga nila, no? Nagbigay sa kanila sila ng kanilang mga insights, ano? Yung ano ba yung mga mas magandang mas magandang pakinggan no words at tinanggap nila tayo, no? Nakakatuwa po. Maraming salamat po sa mga naging participants ng critiquing na ito, para sa boto ko, kinabukasan ko, na ito ay pinangungunahan ng The Asia Foundation and MOSEP po, no? Binabati din po natin ang head ng The Asia Foundation, si Ma'am Noraida Chu. Ma'am, maraming salamat po. At again, kay Ma'am Mariam Ali ng MOSEP. Ayan. Nakasama din natin doon, syempre, ang ating chief. Ayan. So, ito ay napakahalaga. Dahil kapag ito ay naibigay na material, mas gaganahan yung ating mga kababayan, mas ma-encourage sila for meaningful participation, lalong-lalo na sa gaganaping kauna-unahang eleksyon sa BARMM, inshallah. Okay, inshallah. At ang Tiduray pa, meron tayong kasama. Yes, kahapon. kasama doon ang Tiduray language at binabati din natin ang ating kapatid, no, mula sa Tiduray, si Kuya Johnny Mukodef, binabati din natin siya. Ayan. At sa mga ibang opisina, no, na nag-attend kahapon. Opo. At yung mga nag-critic sa island, binabati natin sila. Taga Samba Sultan. Oo, nandoon ang taga Sulong, Basilan, and Tawi-Tawi. At binabati ko din yung kaibigan natin na naging part ng critiquing. From Sulo, si Sister Marge, maraming salamat. At batiin mo din At yung si naging Mer ng Maluso. Ayun, Sa sa Basilan. Maluso siya. Okay, ayan. So, maraming salamat po. Kung wala pa pong nanalo, ay okay lang yan. Basta don't forget to hit the following button po sa page namin Yes. para maging magkasama na tayo sa isang page niya. Nandiyan na tayo. Okay. At mangyari po Alright. share na lang din para mas marami pa pong makaalam ng programang Kapatid, Language Connect. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumutok sa kanilang mga Facebook at pinakinggan ang ating programa, pinanood ang ating programa. So ito po mga kaibigan, ulit ay public service po natin ito, no? Sa lahat ng ating mga kababayan. At sinisika po namin ang lahat ng ating makakayanan para maiparating, mas mauunawaan, mas ma-appreciate ng ating mga kapatid ang mga ginagawang batas, kasi ito na nga, dahan-dahan na po ay sinasali na po ng Translation and Interpretation Division. Ayun. So, dyan lamang, kung wala ka ng additional, sir? Yes, salamat po. Patuloy ng pasalamat sa inyo. And then... Ayan, so parang may panawagan. Okay, sige. So, ang ating chief ay may panawagan. Anyway, sige ma.
ano yan, that's invisible na panawagan. Alam ko panawagan ni Ma'am. Ang panawagan ni Ma'am ay yung tagline natin. Kapatid Language Connect, hindi mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. And we extend Si tender... Jim nakisabay sa pananawagan natin kanina. Oo, ayan. Okay, so thank you po at magkikita tayo muli sa susunod na Biyernes, inshallah. Ayan. So mga kaibigan, again, maraming salamat mga kapatid. Sorry Mga kapatid, maraming salamat po muli. At again, ito po ay handog po ng ating division, Translation and Interpretation Division sa pamumuno po ng ating Division Chief, Ma'am Baypayrus Candao. At muli, ito